From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. John chapter 10 verse 10. Meron kayong mga banal na aklat. John chapter 10 verse 9 to 10. Babasahin ko ito sa wikang Ingles. Pakinggan po natin. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Pagpalain ng Panginoon kayo mga banal na salita, kamayan mo na tabi mo, sabihin mo, purihin ka ng Panginoon habang nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Magkakaupo na po ang lahat, pagpalain kayo ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Alam ninyo kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay ng isang tao? Gusto niya ang tao ay walang karamdaman. Gusto niya ang tao ay walang kamatayan. Gusto niya ang tao ay walang takot sa kanyang puso. Gusto niya ang tao ay walang utang. Amen. Gusto niya ang tao, lahat ng pangangailangan niya, mumula sa material, financial, nandoon ng lahat. That's why when He created Adam and Eve, that original plan was in the mind of God. Binigay lahat sa tao, mga kapatid. Pagkatapos nawala sa tao yun because of disobedience, and then Jesus Christ came and regained that lost paradise through His coming, and then He went to the cross and was crucified, and He did that so we could have that life today. Maaari ba, sabi ng isang tao, Pastor, na ang sinasabi mong buhay na ipinapangaral ay posible ba sa ating panahon ngayon? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi sa ating panahon ngayon, Pastor, napakahirap po ng ating panahon ngayon. Sabi niya, kinakailangan nga kung maaari mag-magic ka ng pera upang magkaroon ka ng pera sa hirap ng buhay na dinadanas ng tao ngayon. Napakahirap, sabi niya, ng panahon ngayon at napakarami pang mga problema. Hindi po natin may pagkakailayan sapagkat yan ay pinangako na sa mga banal na kasulatan ng Diyos. At ang mga problemang ito, makikita natin ay hinaharap ng tao sa bawat araw. Problems of this sort is being confronted by man today. Modern man in this modern society is facing these problems and he cannot escape from them. The growing poverty is just a classic example
of this problem being faced by so many nations, it has never been eradicated. Lalo pang lumalala. Tingnan ninyo mga kapatid, ang palibot ninyo. Pumunta kayo sa isang sulok ng ating syudad kahit sa Davao. Makikita ninyo ang lahat ng kahirapan sa buhay sa mga taong naririyan. Napakahirap. Ang poverty talagang lumalala. At ang resulta ngayon mga kapatid sapagkat hindi na kontrol yan. And our government has been complacent in facing this growing menace in society. That's why the result is chaos and trouble also. Chaos by means of kidnappings. If we study the root cause of all of this, it's because of the growing poverty in the Philippines. And the growing poverty in the Philippines that is affecting every facet of our society. Kaya hindi lamang natin masasabing problema ng gobyerno yan, mga kapatid. Problema ng lahat ng Pilipino yan, sapagkat tayo ay maaapektuhang lahat niyan. Mahirap para sa atin ngayon ang mamuhay na mayroong peace and order sa ating buhay. Kuminsan, kahit nasa sa loob ng kwarto mo, nasa sa loob ng private na pamamahay mo, natatakot ka pa rin. Sapagkat napakarami ang news na nabasa, nanonood ng TV, biglang binuksan, pinaril, patay. Kahit na ikaw ay naririyan, nagmamaneho ka, biglang-bigla mga kapatid, merong mangyayaring masama sa iyo. Because the society that we have today is growing so violent, men and women have the spirit of despondency and the spirit of foreboding, saying, how can we survive? Is there still hope for our lives to prosper? Meron pa ba? Sapagkat ito'y nakikita natin araw-araw. Pumunta naman tayo sa mga trabaho natin. Ganon din. Bakit makikita ninyo sa lahat siguro ng rasa ng Pilipino, rasa ng mga tao, ang Pilipino, mga kapatid gayon, ang parang wandering Jew. You go to Hong Kong, doon sa Chatter Garden, every Sunday, 30 to 40,000 Filipinas congregate on the streets of that city in Hong Kong. Sinasarhan yung daan, naroroon sila mga kapatid. Kuminsan dumadaan ako, natutuloy ang aking mga luha. Nakikita ko ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa at sila mga kapatid, kuminsan ang treatment sa kanila ay parang busabos. Nasa Saudi, nasa ibang mga bansa. Bakit? Because there is financial distress in our country. Hindi po mapapakain ang napakaraming tao dito. Dumarami bawat taon, ang trabaho naman ay kumukonti. Dumarami pagkatapos mga kapatid, wala namang nangyayaring mga pangkabuhayan nila ay lalong bumabagsak. Resulta ito mga kapatid ng mga social problems na mula't mula pa ay nagkaugat na. At ang resulta niyan ay ganun din, kidnapping, robbery, murder. Merong isang tao pumatay ng isang tao dahil ito ay ninakawan niya. Nandinakip siya at dinala doon sa presinto. Bakit mo nagawang patayin itong ninakawan mo? Sabi niya, nagawa ko po yan sapagkat meron akong 5 anak na naroroon sa bahay ko at may asawa akong may sakit, nagdadalang tao pa at siya ay matagal nang may sakit at ang mga anak ko 5 araw nang hindi kumakain. This is only one of those isolated cases that we can read in our newspapers every day. Mga kapatid, lumalala ang mga problemang ito. And you cannot escape from those problems because you and I are living in this one and only country of ours, the Philippines. I'm talking about our country, but I am not talking about other countries yet. Ngunit kung titingnan po ninyong statistics, there are 1.1 million children in Asia that are dying of malnutrition every day. Bawat araw yan, mga kapatid.
Talaga pong nakikita natin, kahit na ang United Nations nagkakaroon na ng mga kahirapan sa pag-solve ng mga problemang ito, naroon na rin ang mga health problems. Kita po natin ang pollution ng ating environment. Itong ating environmental problem, mga kapatid, ay talagang nakakalikha ng health hazard sa mga mamamayan. Pumunta ka ng Maynila, pagka ikaw ay lumuwas ng Maynila, at ikaw ay sumakay ng jeep, pagbalik mo sa bahay, after 2 or 3 hours, kumuha ka ng panyo, mga kapatid, at pagkatapos ilagay mo sa ilong mo, yan ay itim na. Manila is one of the cities that is so polluted that ang pollution doon ay beyond the normal standard of pollutions allowed in cities. We are one of the most polluted country in the world. Yan, mga kapatid, ay nagkakaroon ng mga problema sa ating mga katawan. Kaya maraming mayroon TB sa Pilipinas. TB. Hindi TV. TB. Everybody say amen. Napakarami ng may tuberculosis sa Pilipinas. Hindi lamang yon, iba-ibang klaseng sakit ang idinudulot ng ating environment dahil ito ay talagang nasisira na. Naririyan ang problema ng AIDS, no? Naririyan, incurable yan, hindi gumagaling yan. Naririyan ang problema ng malnutrition at iba pang mga problema para sa ating pangangatawan. Yan ay hinaharap natin bawat araw. Financial na problema, pagkatapos magkakaproblema pa sa katawan mo, sinabi mo, ang kapital ko, pastor, yung katawan ko lang. Pagka ito ay na-breakdown, ano pa kaya ang mangyayari sa buhay ko? Pagkatapos mag-breakdown nga, wala kang insurance, tapos ang anak mo nagugutom, ang pamilya mo ay nawawalan ng pag-asa. Pagkatapos, yon ay mga problemang hinaharap mo sa mundong ito. Ngunit meron pang problemang haharapin mo na naman sapagkat ikaw ay hindi lamang physical, hindi lamang material. Ikaw ay isang spiritual na pagkatao sapagkat ikaw ay merong kaluluwa. Aharapin mo na naman yan. Tapos haharapin mo spiritual problems mo. Natatakot akong mamatay. I am not sure if my religion can really save me. And confusion sown by religious leaders in your heart is really getting to the point where you become hopeless. Hindi mo na alam kung talaga bang ligtas ka sapagkat hindi mo na feel ang right relationship mo sa harap ng ating Diyos. Nako-confuse ka, hindi mo na alam kung ano ang daan na iyong susundin. Ang realidad ng mga problemang ito na kung saan nabubuhay tayo ay naririto sa ating kalagitnaan at hindi natin ito, mga kapatid, paaring tulog-tulugan lamang sapagkat pagising mo sa umaga, ang problemang yon ay naroroon pa rin. Hindi ka maring uminom ng alak and drown all of your problems because after your drowsy stupor, you will come to your senses once more and face the reality of those problems that they are in your midst. There is no escape from them. You cannot take drugs and say, I will forget everything. I will make my mind fly up somewhere else because I don't want to face these problems. Whether you do that or not, these problems are real. They are going to get to you because you are living in this sin-sick world today. You cannot escape from them. Itong mga problemang ito, hindi lamang makikita sa Pilipinas. Ito ay nakikita saan mang bansa ng sanlibutan. Meron nga isang milyonaryo sa Amerika, I don't know if you have read about that account. Mayaman talaga, mga kapatid. Lahat ng mga mansions, may eroplano, mayroong malaking company, mayroong malaking empire, lahat ng mga kwarta naroroon na sa kanya. But one day, this chief executive was riding on his private jet. Nasa sa kalawakan siya lumilipad. Siya lang isa sa kanyang private jet, mga kapatid. Nagbilin siya ng sulat. Pagkatapos, inilagay niya doon sa kanyang upuan, mga kapatid. Kinlip niya sa kanyang upuan. Binuksan ang pinto ng kanyang aeroplano at lumukso siya. Anong sinabi niya? Hindi ko na makayanan. Hinahanap ko ang kapayapaan. Hindi ko mahanap ang sanlibutan ito ay napakalupit. Sabi
sabi ng mga taga-Pilipinas na kabasa noon, mayaman ito, bakit sasabihin niya, napakalupit ng sanlibutan ito? Makikita natin doon, mga kapatid, na ang problema nila doon ay hindi lamang, ang problema nila doon kakaiba sa problema natin dito. Ang problema natin dito, mga kapatid, financial, material, palaging yan. Doon hindi na problema yan. Ang problema nila doon, yung panloob ng kanilang katawan, yung espiritu nila, yung kapayapaan ng kanilang isip. Gusto sila, mga kapatid, na umalis sa rat race na yan. Hindi sila makalis because that is the system of their life. That's why they find escape in death. Ganun ang ginagawa. Kaya, huwag mo sabihin na pagka may pagkain ka na, may kwarta ka na, mayaman ka na, ikaw ay ligtas na sa problema. Hindi pa rin. Isang bagay lang yon sa iyong pagkatao na dapat mong harapin. These problems confront us every day. Para bang ang pakiramdam natin, parang tayong David, no? At tapos ang inaharap natin si Goliath. These problems confront us. They are like Goliath to us, and we are like David. What can I do to prevent these giants in my life? We have found so many. We have looked at so many solutions to our problems, but we cannot find one solution that would slay the giants of our problems for us. So, what happens is that exasperation has resulted in the hearts of many people. Nag-give up na lang sila, mga kapatid. At sinabi nilang siguro, wala nang talagang pag-asa ang buhay ko. Hanggang ganito na lang siguro ako, titiisun ko na lamang ito. Kaya kung minsan naglalakad siya, nananalangin siya, ito sanang sasakyang ito, kumaliwa sana upang ako ay mabundol na. Huwag ninyong kalilimutan, kung may problema, may mga solusyon ang problemang yan. Praise the Lord. May mga solusyon ang problemang yan. Ngunit ang tao, bago niya makita ang tunay na solusyon, maghahanap muna siya ng solusyon sa iba't ibang bagay. You know this world is so wicked. They want to live without God. In the great tribulation, God is going to grant the request of their hearts. They are going to have a world without God. They have been praying for long. Gusto nila yung sanlibutan na walang Diyos eh. Ito ang sanlibutan ito. That's why they want to solve their problems without God. Panginoon, tumabi ka muna, hindi ka namin kailangan. When you go on an invitation today, ipapasalamat ako, naririto kayong lahat. At nag-spend ng time upang makinig ng masalita ng Diyos ngayong gabi ito. Ngunit malimit, mga kapatid, pagka ang tao ay nakalublob sa kasalanan at sa demonyo, paki-invite mo, hindi niya kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan yan, busy ako eh. He wants to solve his own problems without God. Gusto niya, lutasin ang problemang yan na walang kinalaman ng Diyos. Kaya sabi niya, Panginoon, tumabi ka muna, hindi kita kailangan. Tapos maghahanap na siya ng solusyon sa kanyang problema. What are the solution man has tried but failed and failed and failed and failed? What are these solutions? Individually, nationally, internationally, man has sought solution for their problems. But without God, they failed. Intellectual solutions. I can solve my problem through much knowledge. Kaya mga kapatid, nag-uunahan sila sa mga napakararangyang mga paaralan. Pumupunta ng Harvard, pagkatapos nag-graduate na siya ng UP, mag-graduate na naman, pupunta naman sa Amerika, sapagkat ako ay magpapakatalino, ako ay kukuha ng maraming degree, because through my intellect, I can solve my own problem. If I have degrees and more degrees, this would result into solving my problems. But that was not the result. The result of more degrees and more degrees, this resulted in more complex problems. Tanungin ninyo mga ekonomista ng Pilipinas. Alam po ba ninyo mga technocrats dito sa Pilipinas? Ang mga technocrats natin sa Pilipinas ay puro graduate yan sa mga economic school na talagang napakaganda. Ang iba sa Princeton, ang iba sa Harvard, ang iba talagang prestigious masyado yung kanilang mga degree, mga kapatid. Ngunit ano po nangyayari sa Pilipinas? Lalong lumalala ang poverty. Yun ba ang kanilang natutunan?
Akala nila sa pamamagitan ng kanilang pagiging ekonomista at pagiging knowledgeable sa mga bagay ng economics, masusolve nila ang problema ng poverty ng Pilipinas. Kami ang bahala riyan. We will eradicate poverty because we have studied this in economics. We have studied this and we have our degrees to prove that we have studied this. Pero anong resulta? Bawat taon, umiiyak ang mga Pilipino. Tingnan ninyo ang mga cartoons sa dyaryo. Si Juan de la Cruz payat na, mga kapatid, pinapatukan pa ng napakaraming problema. So intellectual solution is not the solution. That is one of man's diversion na hinahanap niya. Akala niya masosolve niya. So, yung knowledge lang ng tao, that's not the solution. Amen. That's not the solution. Yung katalinuhan mo, that's not the solution. Casino is not the solution. You know, if we tolerate gambling and legalize gambling in the Philippines, what happens? What happens is that we are teaching more and more people, even the unborn, to become irresponsible and gain money through improper means. Na huwag na magtrabaho. O kaya, we are not teaching them the virtue of work. Pagkatapos, mga kapatid, naroon lang. Ilang pamilya ang nawasak dahil sa mga pasugalang yan. Kung nilelegalize na natin ito, pati na huweteng upang magkaroon ng malaking budget ang Pilipinas, nako, we are headed for more trouble in the future. We are creating the melting pot of poverty right in our midst. Doon na lahat, babagsak yan, mga kapatid. Lalo tayong mamumobre sa bansa natin pagka yan ay nangyari. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, mga kapatid. Amen. So yung mga solusyon na yan, legalize na natin yan para maraming income ang yamang bayan ng Pilipinas, ganon. Mga kapatid, hindi pa rin yun. Tingnan ninyo, kahit na legalize na lahat ng wedding sa Pilipinas, lalo pa tayong maghihirap. Bakit? Because the sin of greediness, the sin of avarice, the love of money is still in the heart of man. It has never been cured. And while that greed continues to go on and on and on, anong mangyayari? Ang tao, kahit marami na siya, mga kapatid, na napanalunan sa huweteng, napanalunan doon sa mga sugal, lalong babalik-balik yon, lalo niyang ikakandi yun. Pagkatapos naman, pagka dumadami na, nagkaroon ng malaking pag-ibig sa pera, sa puso niya, ang mga perang yun, anong gagamitin niya? Mga kapatid, wawaldasin yun sa iba't ibang pamamaraan. Dahil yung mga perang galing sa sugal, madaling pumasok, madali rin niyang bitiwan. Sugal doon, sugal din dito, bisyo doon, bisyo dito, babae doon, babae dito, patayo ng bahay, iiwan, hindi naman tinitirahan. While the growing poverty is growing on and on and on. This happened. It will create more trouble. It would create more chaos. It would create more anarchy. It will produce more kidnappers in our midst. So that's not the solution. Alisin natin ang isip natin yan. Hindi po yan ang solution. Some have thought that the second solution is the best. They said, if we cannot take this, because this is a corrupt society, if we cannot take this by this means, the second solution is a revolutionary solution. The promise of utopia by a classless society. Did it work? No. It resulted into more chaos. Tingnan ninyo, mga kapatid, yung revolutionary solution. Magrevolusyon tayo sa Pilipinas. Let's take the power and put it on the barrel of a gun. And let us take power in the Philippines. Tingnan ninyo, CPP-NPA ng Pilipinas, Communist Party of the Philippines. Pagkatapos, mga kapatid, yun daw ang solusyon. Ano ang nangyari? Naku, look at the statistics. How many Filipinos have been killed from 1969 up to now? Dahil sa gerang nangyayari, marami ang nasa sa gitna, mga civilian ang namamatay nang dahil dyan. Hindi rin nagkaroon ng solusyon. Sa buong mundo, mga kapatid, akala nila yun ang solusyon. Magmula sa Russia. And Russia went bankrupt. And now Russia, the Soviet Union is no more. Yun ang promise ni Marx, Lenin noon, mga kapatid, na we will build a utopia and we will show to all the world that democracy is not the answer.
I think, yes, democracy is not the perfect answer. Neither is communism or monarchical. That's not the answer. Kahit ano pang klaseng gobyerno, kahit ano pa mga kapatid, tingnan ninyo ang mga classless society dito sa buong mundo. Nagbagsakan lahat. Germany, Bulgaria, Romania, lahat mga kapatid bumagsak at nagkaroon din ng chaos. That's not the answer. Mga Pilipino na naengganyo mga kapatid sa classless society promising you utopia in the Philippines, that's not the answer. Kasi kung magiging komunismo ang Pilipinas, ang magdadala doon, komunista pa rin, hindi pa rin nagbago ang puso, pareho pa rin ang human nature, kahit anong ilagay mong gobyerno riyan, pag ang puso ng isang tao walang pagbabago, wala pa rin yan. That will not work. What happened to every country that embraced this revolutionary ideology? It resulted into economic collapse. This is not the solution. A revolutionary solution is not the solution to have an abundant life. Man-made solutions has utterly failed to usher in an abundant life promised to its citizens, resulting in frustrations, political bickering, economic suicide, and utter despondency, not knowing what would come in the future. Napakahirap. Wala po ang solusyon sa utak ng tao. Walang solusyon sa pamamaraan ng tao. Wala po dyan ang solusyon. Ngunit, mayroong solusyon ang lahat ng problemang sinabi kong naririto. Huwag kayong magtaka sapagkat meron pong isang tumayo, isang araw, at sinabi niya, ako ang pintuan, ang sino mang papasok sa akin ay maliligtas. I am the Lord. If any man come unto me, he shall be saved. That is a very sweeping statement by the Lord when he said, I am the door. If any man come into me, he shall be saved and go in and out and find pasture. That means if you follow Jesus Christ and follow what He said He is the solution to your every problem. The problem of our society is not going to be a problem anymore because it's going to have a solution. Sinabi niya ako ang pintuan, ang sino man pumasok sa akin ay makakatagpo ng kaligtasan. Kaligtasan sa financial, kaligtasan sa material na pangangailangan, kaligtasan sa sakit ng katawan, kaligtasan lalong-lalo na sa kaluluwa mo, na pagkamatay mo, ang kaluluwa mong yan ay papasok sa kaharian ng Diyos. Man-made solution is not the solution. Jesus Christ is the answer for your every problem today. The real solution is Jesus Christ, and He can bring in financial prosperity, a healthful life, and salvation and peace. Anong sinabi ng binasa natin kanina sa John chapter 10 verse 10? The thief cometh not but for to steal. That's the devil. The devil is in this world today. He is the one causing all of this chaos. He came in but for to steal. Ninanakaw niya ang kapayapaan ng Pilipinas. Ninanakaw niya ang lahat ng kayamanan ng Pilipinas. Ninanakaw niya, bakit? Pumapasok siya sa mga makapangyarihang tao, binibigyan niya ng kapangyarihan sila, lalong-lalo na yung nasa politika, at ito ay hindi natin madidinay mga kapatid, na pagka naroon na sa mga seat of powers na yan, pagkatapos gumagasto ng napakalaki sa eleksyon, ano mga kapatid, pagka na-elect ang gagawin? Siya, mga kapatid, ay magtitipon ng masamang kayamanan. At pagkatapos, doble-doble pa ang kanyang kukunin. Ang resulta po niyan ay isa na namang napakalaking problema. Marami na namang tao ang matatapakan pagkatapos nanakawin ang kapayapaan ng dahilan sa pera at sa pag-ibig nito. Sinong naglagay ng pag-ibig sa pera sa puso ng tao? Si Satanas. Siya, mga kapatid, ang nagnanakaw. Pagkatapos, tatapakan mo ang maraming mga tao. Ano ang mangyayari? Pagkakaroon ng gulo. Tapos mawawala ang kapayapaan. Problema na naman. We are creating monsters in our midst today. Then, the Bible says that the thief came to kill. Patayan ang gusto ng demonyo.
and to destroy. Destruction. Stealing, killing, and destruction. Dala ng demonyo yan. Nakikita ba niyo sa Pilipinas yan? Nakikita ba niyo sa Pilipinas yan? Stealing, killing, destruction. Gawa ng demonyo yan. Sinisira niya ang Pilipinas. Ang nilalagay niya sa mga kapangyarihang yan ay mga anak niya na walang Panginoon sa kanilang buhay. Ngunit anong sinabi ng Panginoon? Bansang Pilipinas, makinig po kayo sa aking sinasabi sa mga sandaling ito. Anong sinabi ng ating Panginoon? Pagkat tayong lahat bumaling sa Kanya, pagka inyo pong relihiyon hindi nakapagbago sa inyo, kailangan baguhin ninyo ang relihiyong yan. At karamihan po sa mga nasa sa mga seat of power na yan, ay puro may relihiyon yan. Kayo namang may mga relihiyon, pagkatapos sinasabi ninyo, si Kristo Jesus ang Panginoon ninyo, makonsensya naman po kayo sa mga pinaggagawa ninyo. At itong Pilipinas, nakikita nating namamatay at nilalagay sa kamay ng demonyo. Kaya tinatawagan ko ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng programang ito, bumalik po tayo sa Panginoon at sundin ang kanyang mga utos. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ako ay dumating dito upang sila magkaroon ng buhay na masagana. Ang lahat ay magsabing buhay na masagana. Pumunta ang Panginoon dito upang tayo bigyan ng buhay na masagana. Kaya sinabi ko kanina, si Jesus Christ ang solusyon sa lahat ng problema ng tao. Bakit? Sabagat pagka lumapit po kayo sa ating Panginoong Hesukristo, babaguhin niya unang-una ang inyong isipan, unang-una ang inyong puso. Ikayo mga kapatid ay gagawin niyang bago. They that are in Christ are new creatures. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan ang solusyon po ng ating problema sa Pilipinas ngayon. Kailangan ng lahat ng tao, kung ang relihiyon ninyo, kayo nakakaalam yan, makonsensya kayo, kung ang relihiyon ninyo, hindi nakapagturong magbago kayo, sapagkat yan ay isa lamang religious system na hindi mapagkakatiwalaan sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Pumunta na po tayo sa tunay na relationship sa ating Panginoon. Naririyan po siya. Paglapit ninyo sa Kanya, ang unang-unang gagawin niya, babaguhin niya ang iyong buhay. Aalisin niya yung katakawan dyan sa salapi at mga bagay na material. Pagkatapos mga kapatid, babaguhin niya yan. Gagawin kanyang mabait. Patitirahin niya yung espiritu niya sa iyong puso, sa iyong isip. At pagkatapos magbabago ang iyong buhay, magiging mabait ka, magiging madalanginin ka, magiging anak ka ng Diyos na pinagpala. Magiging anak ka na gagamitin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Magsimula mo nang iibigin ang iyong kapwa-tao. Pagkatapos mga kapatid, magsisimula na ang bagong buhay sa iyo. Si Panginoong Jesus na ang iyong sinusunod. Kung ito ay gagawin natin sa Pilipinas, ano po ang mangyayari? Itong ipinangako ni Jesus Christ na abundant life, masaganang buhay, hindi problema sa bawat individual na namumuhay sa Pilipinas ngayon. Paano natin matatagpuan ang abundant life na ito sa ating Panginoong Kristo? Ang abundant life, ang ibig sabihin, financially, materially, physically, and spiritually, God is going to bless you. Pero mo, no? Financially, magpapalain ka ng Diyos. Pagkatapos materially, ano man ang pangangailangan mo, sabi niya, susupply ko. Physically, pagka nanalangin ka sa Panginoon, magagalingin ka niya. Anumang bagay ay hindi mahirap sa Kanya. Mahal ng Diyos ang tao. Ngunit huwag po ninyong lutasin ang problema ninyo na hiwalay sa Kanya. Sapagat hindi po malulutas yan, lalo kayong magkakaroon ng problema. Ngunit pagka lumapit kayo sa Kanya, meron pa rin kayong problema, pero hindi na kayo ang tagalutas ng inyong problema. Ang ating Panginoon na ang magiging tagalutas ng inyong problema. Anong gagawin ninyo? Have faith in God. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Huwag lamang kayo makinig sa Kanyang banal na salita, kundi sundin ninyo ang Kanyang banal na salita. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Wala pong mawawala pagka ibinigay ninyo ang inyong buhay sa Kanya.
Sabi niya, bibigyan kanya ng abundant power. Ephesians chapter 3 verse 20. Pakinggan ninyo ito. Our God is able. Everybody says, our God is able. Lakasan po ninyo, our God is able to do exceeding abundantly above all that you ask or think. Makapangyarihan ng Diyos natin. Ano pang adjective ang pwede mong i-add dyan? Our God is able to do exceeding abundantly above all that you are able to ask or think. Ang Diyos ay makakagawa mas matayog pa, mas marami pa kaysa iniisip mo o kaysa hinihingi mo. Humingi ka ng ganito lang, ay papato ng Diyos sa iyo, mas marami pa yan. Ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat ng bagay ay posible para sa Kanya. Sino rito gusto magkaroon ng abundant power? Masaganang kapangyarihan. Talaga mga kapatid, taas niyo mga kamay ninyo. God is going to give you abundant power. Anong abundant power? By His faith. Yung pananampalataya yun, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Pagka meron kang abundant power, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, masaganang kapangyarihan, ano man ang sabihin mo, magkakatotoo. Ano man ang sabihin mo, magkakatotoo. Praise the Lord. When you have abundant power, you have abundant blessings. The Lord's Spirit is going to back you up. Ano man ang sabihin mo, magkakatotoo. Panginoon, sana po magkaroon ako ng enough supplies of money for 1 year na hindi na po ako maghihirap. Matulog ka na mahimbing pagkatapos. Sabagat ang sinabi mo, lilipad yun. There is power in words. If you have the power of God in you, there is power in words. John chapter 6 verse 63, the words that I speak, they are spirit and they are life. Pagka lumipad yung mga salitang yun mula sa iyo, sinabi mo, kailangan magkaroon ako ng maraming pera, lilipad yung salitang yon. Pagkatapos gagawa ng maraming pera yun. Kahit matutulog ka pa ng mahimbing. Kahit pa aalis ka, yung perang yun na sinabi mo, hahabol-habol sa iyo. Sinong gusto magkapangyarihan ng ganyan? Hallelujah. Tandaan ninyo, pagka may pananampalataya kayo, binigay niyo sa Diyos ang buhay ninyo, ang kapangyarihan yan, ipamimigay ngayong gabing ito, mapapasa inyo ang kapangyarihan yan ng Panginoon. Kaya yung pastor ninyo rito, careful ako mga kapatid, lalo na doon sa mga kumakalaban sa akin sa ministry ito. Kuminsan, napapagalit ako nung kumakalaban sa akin, sabi ko, parusahan ka sana ng Panginoon. Pagkatapos nagsisi rin ako. Bakit? Kasi pinarurusahan talaga ng Panginoon. Amen. Merong isa mga kapatid, umuusig sa akin, dahil ako yung mga ngaral ng Diyos, wala akong kinikilingan at walang pinapaboran, kundi yung mga salita lamang ng Diyos. Nagalit ang taong ito sa akin, biro ninyo sa galit niya, yung aso niya, pinalitan niya ang pangalan na Whitey, ang tinawag niya, Kibuloy. Pagka nagagalit siya sa aso niya, sabi niya, ikaw Kibuloy. Sinisipa niya yung aso niya. Sabi ko nung nalayan ako, parusahan ka sana ng Panginoon. Nabitiwan ko yung mga salitang yon. Mga kapatid, bigla nagkatotoo sa kanyang buhay. Bakit? Nagtatanim siya ng palay, tapos mayroong puno ng niyog, humangin, mga kapatid, pagkatapos natumba yon. Kahit saan siya tumakbo, dahil nandito ang putik, kahit saan siya umiwas, yung puno ng niyog, papunta sa kanya. Hanggang hindi na siya makatakbo, doon talaga tumumba sa kanya. Talagang tinamaan siya mga kapatid. Dire-diretso na siya, patay na siya. Sabi ko, terribly pala mamalo ang Diyos, Kasi puno ng niyog ang ginagamit niya. Amen. Magkakaroon ng kapangyarihan ang bawat sabihin mo. Do you know you are created in God's image? And God, our Father, created everything into existence by the spoken word. Ang sinabi niya magkaroon ng liwanag,
Ang liwanag ginawa ng mga salita niya. Anak ka ng Diyos. Gusto niya i-transfer ang power na yan sa'yo. Hallelujah! Nanalangin ako bilang pastor. Napakarami po ng mga tao dito nakakakilala sa akin. Ay niyo pong pastor ay hindi mayaman. Ang mayaman dito si Jesus Christ. Sabi ko, Panginoon, humihingi po ako ng 5 hectare lot sa inyo. Yung nakarinig sa akin, tumatawa. Bakit? Kasi kahit lugaw, naghihirap nga ako eh. Huhingi ka pa ng 5 hektaryang lupa, millions ng kantidad niyan. Ngunit, mga kapatid, yung binitiwang salita, natulog na ako ng mahimbing pagkatapos nun, yun ang gumawa. Because there is power in those words. God is going to give you those abundant powers right now if you would like to have them. Tapos yung salita mo, magkakaroon ng kapangyarihan. Pagka nagkasakit ka, mismo ikaw, dadalahin sa sarili mo. In Jesus' name. Magtataka ka, ikaw mismo gagaling. Tapos, nasakit yung anak mo. Hindi ko na muna tatawagin si pastor. Sabi ito, pangyari ito, nari dito. In Jesus' name. Gagamitin mo sa pamilya mo yun. Lahat ng sakit, aalis. Susunod sa sinabi mo, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan yon? Kapangyarihan ng pananampalataya. Ano ang kapangyarihan ng pananampalataya? If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and it shall follow you. If you will not doubt in your heart. Hindi ka mag-aalinlangan, lahat ng sasabihin mo, susunod sa iyo. Pati ang Mount Apo, pwede mong palipatin doon sa Davao Gold. Subukan ninyo? Praise God. Yung higante ninyo, mamamatay yan. Goliath, you are not too big for me anymore. Because of this abundant power within me, I command my Goliath to be slain right now in Jesus' name. Yan, mangyayaring lahat ang sinabi mo. Praise God. Then, you will have abundant supplies. Philippians chapter 4, verse 19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus our Lord. Ang Panginoon ang magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Isusupply ng Panginoon lahat ng solusyon ng Pilipinas. I am calling for a national prayer, national repentance in seeking for the answer, and the answer is none other but the Lord Jesus Christ. Not only a superficial prayer, but a prayer that comes deep down from the heart, crying to God in hopelessness and saying, without you, Father, we can do nothing. But with you, everything is going to be possible. Hallelujah. Hallelujah. Everything is possible with God. Hindi sinungaling ang Panginoon. Sabi niya, isusupply ko ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa ating kayamanan sa kalwalhatian. Huwag na nating gamitin pa yung mga utak natin, pagiging ekonomista, kung ano ang gagawin. Ang ating pong gagawin collectively as a nation is to turn back from our sin and then face Jesus Christ and then kneel down and seek His face and say, Lord, you are the solution. Everybody say, praise the Lord. Dumalangin kayo sa Diyos. Hindi po kayo mas magaling kaysa mga hari ng Israel. Ang hari ng Israel, napakaraming kalaban nilang hinaharap. Like before the time of the Midianites, the Israelites are a powerless people. They plant but they do not harvest. Because as soon as the plant is now ready for harvest, the Midianites would come and harvest all of what they planted. And they are living in dire poverty and oppression. And they cried to God one day, Oh Lord, save us. Hindi na nila kaya. Yung mga kaaway nila mas makapangyarihan sa kanila. And then God answered. Sumagot ang Diyos sa kanila, sa kanilang mga dalangin. Nang tinawag na nila, Lord, we want you in our problem. We are tired of ourselves. We are valiant men, but we can do nothing. Pero nyo, 180,000 Midianites, pagkatapos, pupunta doon, i-harvest lang lahat ng kanilang mga produkto. Wala silang magagawa. Ngayon, isinali na nila ang Diyos sa kanilang problema. Lord, kasali na po ikaw sa aming problema. Ikaw ang solusyon. The Lord answered. Tapos tinawag niya si Gideon. Tingnan yung utak ng Diyos, kakaiba sa utak ng tao. Ito away, gera.
tapos maghaharap mga kapatid, kailangang makikipag-away. Ano ang ginawa ng Diyos? There were 32,000 volunteers sa mga sundalo ni Gideon ng Israel. Ilan ang kalaban? 180,000. Nandoon sila sa bundok na mataas. Tiningnan ni Gideon ang lahat ng kalaban. Biro ninyo mga kapatid, parang mga langgam. Parang mga umigas ng higda. 180,000! Binilang niya ang mga tao niya, volunteers, 32,000! Ano magagawa namin? Lumakad sila, kahit matatapang sila. Sinabi ng Panginoon, Gideon, marami kayong masyado. Ha? Marami! Panginoon, parang nagkakamali yung mathematics mo dyan. 182,000 versus 32,000? Marami pa rin kami. Oo, Gideon, marami pa kayo. Huminto muna kayo sandali. Dahil babawasan natin yan. Sabihin mo sa kanila, sino natatakot mamatay, sino yung nag-aalala pa sa pamilya niya, sino yung gusto umuwi, lagay mo dito sa kaliwa. Yun namang matatapang, sumusunod sa iyo, lagay mo dito sa kanan. Okay, sino yung natatakot mamatay? Sino yung nag-aalala sa pamilya? O kaya gusto nang umuwi? Taas ang kamay. Biro nyo, nagtaasan ng kamay mga kapatid, lan? 22,000. Kulelat pa lang lahat yun. Ang naitira dito, 10,000. Itong army ko, 180,000 versus 10,000. Pero Panginoon, narito ka rin, lakad na si Gideon. Habang sila'y lumalakad, narinig na naman yung boses ng Panginoon, Gideon, marami pa rin kayo. Panginoon, talaga pong bagsak kayo siguro sa mathematics. 10,000 versus 180,000, wala kaming panama niya. Pero sinabi mo, marami pa rin. Okay! Marami pa rin kayo. Painumin mo sila, Gideon. Yung lahat ng umiinom dito sa may ilog na tumapa, nag-dive yung ulo, ilagay mo dito sa kaliwa. Iniwan yung sibat, iniwan yung tabak, iniwan yung lahat ng sandata. Tapos dinive yung ulo, lagay mo dito. Yan naman lahat na hindi iniwan yung sandata, yung tabak, yung sibat nila, kinakalong pa rin nila. Pagkatapos parang asong umiinom, kinukuha yung tubig, nakatingin doon sa unahan, at umiinom, lagay mo dito sa kanan. So segregation na mga kapatid. Nilagay na niya dito. Hindi sana gusto nilagay ni Gideon dahil marami sila eh. Nung natapos na ilan, binilang niya, 9,700. Yung nag-dive, niwan lahat sandata. Ito naman dito, 300 lang. Pinauwi. Sabi niya, 9,700 Gideon, uwi na! Yan ang tunay mong sundalo, 300. 180,000 versus 300. That is God's solution for Gideon's problem. Ayan ninyo? Sabi ni Gideon, wow, this would blow my mind. How can I do this? Wala na, yung strength ni Gideon, wala na. Yung utak niya, hindi na umaandar. Panginoon, pananampalataya lang po ito. Susunod na lang kami, ano yung pagagawa mo sa amin? Lumakad sila mga kapatid. Sabi niya, yan ang tunay mo sundalo. Pumunta kayo sa bundok, make a formation like a triangle. Sabi niya, 300 dito, 100 dito, 100 dito, 100 dito. Sabi niya, tumangan kayo sa kaliwa ng pitcher, dito naman sa kaliwa ay tanganan ninyo ang sulok. Nandito, ipasok ninyo. Pagkatapos, sa sigaw mo, Gideon, biyakin ninyong lahat yan. That is God's solution for their problem. So tumayo sila doon sa bundok, natutulog yung 180,000 Midianites. Tapos si Gideon, may pitcher sa kanang kamay, may sulu doon sa loob. Pagkatapos mga kapatid, may tabak dito. At my shout, Gideon said, break all of the pitchers and then sound the trumpet. Mga kapatid, at isignal, tulog lahat. Biniyak yung mga pitcher. Di yung nakita yung mga sulu na. Tapos, they blow the trumpet. 300 na trumpet. Pap! Nagising yung mga Midianites. Sa Bisaya pa, na alimungawan. Kung sa gibuhat, ikuha mga igsoon ang ilang mga sundang, nagtinanaway sila sa ilang pagkatinanaway, nangalimungawan ng bagupang mata, ang ilang nakita, ang ilay si kasundalo, mga kaaway, nagtinigbasay sila lang. Perting pataya. Ano nangyari mga kapatid?
Nung hinipan na yung mga trumpeta, pagkatapos biglang nagising yung mga Midianites, God amplified the sound of 300 trumpets as though it was millions that were coming upon them. And they suddenly woke up from their slumber. And when they looked up at the mountain was afire. The mountain was shining with fire. And they heard those trumpets as though there were millions of them. And they looked at one another, and they were not able to distinguish one another. They took the sword and slaughtered one another without Gideon lifting a finger. Another example is when the Lord confronted his disciples about a problem. There were about 25,000 people that followed him, and they were hungry because they followed the Lord from morning to dying hours in the afternoon. They followed the Lord and they were hungry. And the Lord had compassion on them. And then He told His disciples, pakainin ninyo yung mga tao. Sabi na Panginoon, saan kang kukuha ng makakain? Pagkatapos nila isang bata, mga kapatid, o tingnan mo, yung mga disciples, anong gagawin natin? 25,000 ito, pakakainin natin. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? There was no solution within them. Pero naroon ng Panginoon. Anong solusyon niya? Sabi niya, hindi nila yung 2 isda at 5 tinapay. Dalhin ninyo dito yung dala ng bata. Tinala sa kanya. Pagkatapos mga kapatid, tinalangin ng Panginoon. Tinalangin. Tapos pinaghati-hati niya. 12 disciples, maglinya kayo riyan. Okay, binigyan sila. Bawat parte. 2 pieces divided by 12. Tag-anim, ano? Tapos 5 loaves divided by 12. Divide sa kanila. Okay, distribute to all the people. That is the Lord's solution for their problem confronting them, which is hunger. Ano nangyari? Distribute na mga kapatid. Kung ikaw si Pedro, mag-distribute ka. 2 pirasong isda, 3 pirasong tinapay. Ano gagawin mo? Tingnan mo, marami-rami pa. Siguro mula doon, papunta dito ang linya mo. Hanay mo. Sabi mo, sa isa lang, kulang pa ito. Kaya, dahan-dahan, konti-konti lang. Oops. Number 1. Number 2. Number 3. Nagtataka si Pedro, mga kapatid, 50 na yung nabigyan niya. Ang isda at tinapay, naroroon pa rin. Pagkatapos, dumating na siya, pangalawang hanay, binigay na niya. Sinubukan niya, marami na kinuha niya. Pagtingin niya, naroroon pa rin. Until 25,000 had been fed. That is the Lord's solution. Jesus Christ is the solution to all of our problems. Hallelujah. Mga anak ng Diyos na narito, ang Panginoong Yesus makapagbibigay ng masaganang buhay sa inyo. He came to give us life, life more abundantly. Buhay na walang takot, buhay na walang karamdaman, buhay na kung may problema man, lahat may solusyon. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng isang masaganang buhay? Buhay na walang karamdaman, buhay na makapangyarihan, na pagka sinabi mo mangyayari, karamdaman, umalis ka, aalis ang karamdaman. Kasaganaan, lumapit ka, lalapit ang kasaganaan. Sino ang gustong magkaroon ng buhay na ganyan? Sa mga sandaling ito, ibibigay sa inyo ng Panginoon na walang bayad. Kung kayo lalapit dito, mga kapatid, sabihin ninyo bago kayo lumapit dito, Jesus Christ is the answer for my problem right now. Jesus Christ is the answer for your every problem. Kung may problema ka, lumapit ka sa mga sandaling ito, pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I proclaim the kingdom of Jesus Christ.
I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.